Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Awit, chapter 78, verses 1 to 42. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggit o linigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una kaya ito ay mahiwaga. Ito'y aming narinig na kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim, ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubang kahanga-hanga, na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag, mayroon siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad, ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila ito'y dapat naiaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos, ang matatag na pag-asa ay ilalagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno hindi dapat na pumaris na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Tulad ng Efraimita, mga pana ang sandata, sa panahon ng labanay nagsitakas pa rin sila. Ang tipan sa Panginoon hindi nila sinusunod, hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Nakalimutan na nila ang lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan. Ang lahat ng gawang ito noong unay nasaksihan, ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan, hinawi niya yaong dagat doon sila pinaraan. Ang tubig sa magkabilay parang pader kung pagmasdan. Kapag araw sa paglakad naging gabay nila'y ulap, kung gabi naman tanglaw ay apoy na maliwanag. May tubig na iniinom kahit sila nasa ilang, sa batuhay umaagos na likas sa kalaliman. Mula roon sa batuhan ang tubig ay umaagos, daloy nito kung pagmasdan katulad ay isang ilog. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan, sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. Sadya nilang sinusubok, ginagalit nila ang Diyos, ang hiningi ay pagkain gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo? Nang hampasin niya ang bato o tubig ay bumukal, dumaloy ang mga batis, tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yung tanong, tayo kaya'y mabibigyan ng tinapay na masarap at ng karneng kailangan. Nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init, sa hinirang niyang bansay nag-apoy ang kanyang galit. Pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala, sa pangakong pagliligtas ay ayaw nang maniwala. Gayunpaman itong Diyos nagutos sa kalangitan at ang mga pinto nito ay agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila ay ibinigay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang masagana kung dumating. Yung ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos, sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak, sa palibot ng tolda doon nila kinakalap. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat. Binibigyan sila ng Diyos ng pagkaing hinahangad. Ngunit habang kinakain ang pagkaing idinulot at hindi pa tumitigil pagkat di pa nabubusog, pagkagalit sa nangyari ipinakita ng Diyos. Sa kanilang kabataan, parusa niya ay ibinuhos. Ang mga malalakas at mga magagaling, buhay nila ay tinapos. Sa ganitong gawa ng Diyos sunod-sunod na himala, ganti nila ay paglabag hindi pa rin naniwala. Kaya't yaong pasya ng Diyos ang araw ay wakasan na, bigla-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Subalit noong sila ay lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa Kanya ay nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila naging tapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman palibas ay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y kanyang pinatawad pa rin. Dahilan sa pag-ibig niya hindi sila wawasakin, kung siya may nagagalit ito'y kanyang pinipigil. Nagunita pa ni Yahweh sila'y mga tao lamang, hanging di na nagbabalik matapos na makaraan. Madalas nang nag-aalsa noong sila'y nasa ilang, ang ganitong gawa nila'y labis niyang dinaramdam. Lagi siyang sinusubok, hindi sila tumitigil. Ginagalit nilang lagi itong banal na Diyos ng Israel. Ang kapangyarihan niya ay ayaw nilang gunitain, gayong sila iniligtas sa kaaway nilang taksil.